Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Hakbang sa pagtatalaga ng buhay sa Diyos. So, pag-usapan natin today yung consecration. Ano ba yung consecration na yan, Pastor? Ito po yung pagdededicate natin ng ating buhay sa Diyos upang tayo po ay maglingkod sa Kanya. Dapat po ang buhay natin ay sumasangayon sa Kanyang kalooban. Ano po? At ito po yung struggle ko nung ako po'y nag-serve sa Lord. Ano po? Kasi dati po ako nagtatrabaho sa isang kumpanya na malaki naman ang aking kinikita. Kaya lamang po ay punong-puno po ng korupsyon. Ano po, may korupsyon sa aking ibaba at may korupsyon po sa mga nakatataas sa akin. So, nung nagsiserve na po ako sa Lord, nahirapan po ako kasi nakikita ko po nagaganap ito sa aking paligid. At isa po sa naging hamon sa akin ay itong verse na ito na binasa ko po sa inyo, na kung ipaglilingkod natin yung ating buhay sa Diyos, dapat po tayo po ay lumayo sa kasamaan. Mahirap po yun. Kasi alam nyo po, isasakripisyo ko po yung aking sweldo. So lumipat po ako sa isang kumpanya na kung saan halos kalahati po ang ibinaba ng aking sweldo. Very crucial po yun nung panahon na yun kasi nagsisimula pa lamang po akong magpamilya. Ano po, baby pa lamang yung aking panganay. Pero hindi ko alam, sabi ko nga, itong desisyon na ito, ilang ulit ko pong parang pinagsisihan. Ano po, kasi iniisip ko, gusto kong bumalik doon sa dati kong trabaho. Ano po, dahil sa pangangailangan sa buhay. Pero alam niyo po, malalim ang pag-uusap ng Panginoon eh. Kung ikaw ay talagang tinawag ng Diyos, kailangan lumayo ka sa kasamaan. At alam niyo po sa Biblia, ano po, may kwento po tungkol sa buhay ni Samson. Ano po, mababasa niyo po yan sa Judges chapter 14 hanggang 16. Si Samson po, siya po ay nakatalaga sa Diyos bilang isang Nazirite. Ano po, at siya po ay napupuspos ng Holy Spirit at nagtataglay ng matinding kalakasan upang ipagtanggol yung bayan ng Israel. In other words, he was destined, ano po, to lead Israel to victory. Yan dapat ang buhay ni Samson, ano po. Kaya lamang po, ito po yung dahilan kung bakit minsan marami sa atin ang hindi lubusang nagagamit ng Panginoon. Wala pong consecration na ginawa si Samson sa kanyang buhay. Ano po? Hindi po kulang, kundi wala talagang consecration siyang ginawa sa kanyang buhay. Hindi niya itinalaga yung buhay niya sa Panginoon. Naging masuwayin siya sa panawagan niya sa Panginoon. Ano po? Kaya siya'y nahulog sa kasalanan. At ito po yung masakit. Ano po? Pagka ang isang tao ay wala pong pagtatalaga sa Diyos, mararanasan niyo po yung failure and defeat sa kanyang buhay. At tayong mga Christians, ano po, dapat pag-isipan natin ito. Madaling sabihin na iaalay ko ang aking buhay sa Panginoon. Itatalaga ko ang aking buhay sa Panginoon. Pero tatandaan niyo po itong verse na binasa natin, na kung nais nating ipaglingkod ang ating buhay sa Panginoon, dapat po lumayo tayo sa kasamaan. So balik po tayo doon sa kwento ko. No? Nag-iisip ako palagi kung tama ba itong desisyon na ginawa ko. Pero alam niyo po, hindi ko ito pinagsisihan. Ano po? Kasi pinatunayan pa po ito ng isang verse na pinangahawakan ko sa aking buhay. Yung 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi dito, but you are a chosen people. Tingnan niyo po yung tawag sa atin. Ano po? Chosen people. A royal priesthood. A holy nation. A people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ano po? Kaya, nung panahon na yun, sabi ko, Panginoon, tutugon ako sa panawagan mo. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking pong paglilingkod
ni-reward po ako ng Lord ng ministry. Ginamit niya po ako sa kanyang ubasan. At higit sa lahat, tinupad niya po yung kanyang pangako sa aking pamilya. Siya pong nag-provide sa amin at higit sa lahat, buong pamilya po kaming naglilingkod sa Panginoon ngayon. So ano po ang may share ko po na parang advice sa mga gustong maglingkod sa Panginoon? Unang-una po, i-practice natin yung personal holiness. Alam niyo po, sasabihin ng iba, pastor, mahirap yan Pagdating sa kabanalan, magsiserve na lang ako kay Lord. Hindi po. Sabi nga kung ano ka sa dilim, po, kung ano yung ginagawa mo nang walang nakakakita sa iyo, yun ka. Ano po? Practice what you preach. Kung ano yung sinisermon mo, kailangan ipinamumuhay mo muna. Tandaan niyo po, mas mataas ang ating panawagan, mas malalim dapat ang pagtatalaga natin ng ating buhay sa Panginoon. Pangalawa, kailangan po lagi tayong ready na gamitin ng Panginoon. Siguro sa ngayon, wala ka pang ministry o wala pang pinagkakatiwala sa iyo ang Diyos na Bible study o opportunity para makapag-serve sa Kanya. Pero mahalaga, dapat lagi tayong handa na paggamit ang ating buhay sa Panginoon. Sabi nga, ialay natin ang ating buhay as a living sacrifice, holy and acceptable to God. At lagi niyong tatandaan, napakataas po ng ating pong calling. Kaya dapat po tumbasan natin ito ng malalim na pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon. Kaya napakahalaga po nung sinasabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 12, live such good lives among the pagans. Kailangan po maging kakaiba po ang ating buhay. Kasi sabi ng Biblia, tayo po ay chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who has called you out of darkness into His wonderful light. Yan po ang sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.